Tapon na ang dangal mo, Ying. Niluraan ni Doña Isabel ang huling alaala ng ama ni Ying habang ang lahat ay tumatawa sa kaniyang paghihirap. Sa gitna ng bagyo, isang misteryosong lalaki ang sumulpot mula sa dilim. Si Song Yu. Bitbit ang madilim na nakaraan. Siya ba ang magiging tagapagligtas o ang huling pako sa kabaong ng kaniyang puso? Sino ang tunay na demonyo sa loob ng tahanang ito? Wala ka ng puwang dito, Ying. Sa bahay na ito, sa kumpanya, o kahit sa kasaysayan ng pamilyang Huang, isa ka na lamang anino na dapat nang burahin. Ang boses ni Doña Isabel ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng gabi, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa harap niya, nanigas si Ying. Hawak pa niya ang isang malaking mangkok ng mainit na sinigang na hipon, ang paboritong ulam ng kanyang yumaong ama. Inihanda niya ang hapunang yon para sa ika-49 na araw ng pagpanaw nito. Umaasang sa gitna ng pighati ay magkakasalo-salo ang pamilya sa huling pagkakataon. Ngunit ang bango ng sampalok at sariwang gulay ay tila naging amoy ng pagkabulok sa ilalim ng mapanghusgang tingin ng kanyang madrasta. Dahan-dahang nanginig ang mga daliri ni Ying. Ang init ng mangkok ay unti-unting pumapaso sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang hapdi na nanunuot sa kanyang dibdib. Sa gilid ni Isabel, nakatayo ang pinsan niyang si Mateo. May hawak na baso ng mamahaling alak at isang nangiting mapangapi na tila ba tinatamasa ang bawat sandali ng kanyang pagbagsak. Hindi ko naiintindihan, Tita Isabel, bulong ni King. Ang kanyang boses ay parang munting apoy na pilit na kumakapit sa huling piraso ng kahoy bago ito tuluyang mamatay. Ito ang tahanan ni Papa. Ako ang kaisa-isa niyang anak. Isang malakas at nakakangilong tawa ang pinakawalan ni Isabel bago ito lumapit sa kanya. Inilabas ng matanda ang isang makapal na sobre at itinapon ito sa gitna ng hapagkainan, dahilan upang tumalsik ang ilang butil ng kaning maingat na inihanda ni Ying, anak, o isang pabigat na naging mitya ng kanyang kamatayan. Ang mga salita ni Isabel ay parang mga karayom na isa-isang itinutusok sa puso ni Ying. Narito ang huling testamento ng iyong ama. Isinulat niya ito bago siya mawalan ng malay sa ospital. Wala kang kahit anong mana, Ying. Ang lahat ng pag-aari ng Shenlong, ang mansyong ito, ang bawat sentimo sa bangko, lahat ay ipinagkatiwala niya sa akin. Dahil sa huling sandali niya, ikaw ang huling taong gusto niyang makita. Sinasabi rito na ikaw ang dahilan kung bakit siya inatake sa puso dahil sa mga kapabayaan mo sa kumpanya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ying ang pagguho ng kanyang mundo. Hindi niya namalayan na bumitiw na ang kanyang mga kamay sa hawak na mangkok. Ang seramikang sisidlan ay bumagsak sa sahig at nagkabasag-basag sa libu-libong piraso. Ang mainit na sabaw ay humalo sa kanyang mga luha na hindi na niya nagawang pigilin. Ang ingay ng pagkabasag ay tila eko ng kanyang sariling kaluluwa na unti-unting nawawasak. Namanhid ang kanyang buong katawan. Ang paligid na dati ay puno ng masasayang alaala ng kanyang pagkabata ay biglang naging isang banyaga at malupit na bilangguan. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sabihing imposible iyon na mahal siya ng kanyang ama. Ngunit ang kanyang lalamunan ay parang sinasakal ng isang malamig na kamay. Ang bawat hininga ay parang paglunok ng bubog. Ngayon, bago ko patawagin ang mga gwardiya para kaladkarin ka palabas, pagpapatuloy ni Isabel habang tinutungo ang pinto, kunin mo ang iyong mga basura at umalis ka na. Ayoko nang makita ang mukha mo rito sa ilalim ng aking bubong. Lumabas si Ying sa dambuhalang pintuan ng mansyon nang walang dala kundi ang suot na manipis na cardigan at ang bigat ng isang katotohanang hindi niya matanggap. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pagdadalamhati. Ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas. Ang bawat patak ay parang maliliit na bato na tumatama sa kanyang balat.
Basang-basa siya, nanginginig sa ginaw, at tulala habang pinagmamasdan ang dambuhalang gate ng kanilang tahanan na dahan-dahang sumasara sa kanyang harapan. Sa gitna ng kadiliman at ng bulyaw ng bagyo, isang pares ng sapatos ang huminto sa kanyang harapan. Isang malaking itim na payong ang bumukas sa ibabaw ng kanyang ulo. Hinaharangan ang bagsak ng ulan na tila isang pader ng proteksyon. Dahan-dahang itingala ni Ying ang kanyang paningin. Doon, nakita niya ang isang lalaki. Ang mga mata nito ay kasing dilim ng gabi, ngunit may dalang isang uri ng kalmado na hindi niya maipaliwanag. Si Song Yu. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Ngunit ang paraan ng paghawak nito sa payong ay tila sinisigurong walang kahit isang patak ng ulan ang muling dadapo sa balat ni Ying. Sino ka? Mahinang tanong ni Ying. Ang kanyang boses ay halos malunod sa ingay ng bagyo. Bakit ka nandito? Hindi agad sumagot ang lalaki. Nanatili lamang itong nakatitig sa kanya. Tila binabasa ang bawat piraso ng sakit na nakaukit sa kanyang mukha. Sa wakas, nagsalita ito sa isang malalim at baritonong tinig na nagpatayo ng balahibo ni Ying. Ako ang iyong magiging kuta, Ying. Ang naging pangako ko sa iyong ama bago siya pumanaw ay hindi mapapako. Simula sa gabing ito, hindi ka na muling masasaktan. Ito ba ang simula ng kanyang pagbangon? O isa lamang itong panibagong patibong sa gitna ng mapait na laro ng tadhana? Bakit sa kabila ng lamig ng gabi, ang presensya ng estrangherong ito ay nagdadala ng isang init na tila sumusuntok sa kanyang naninigas na puso? Huwag mong katakutan ang dilim ng silid na ito, Ying. Mas nakakatakot ang mga taong nakangiti sa'yo sa ilalim ng maliliwanag na bumbilya, ngunit may itak na nakatago sa kanilang likuran. Ang boses ni Song Yu ay parang haplos ng magaspang na tela sa sugatang balat ni Ying. Hindi masakit, ngunit nagpapaalala ng katotohanan. Nakaupo si Ying sa gilid ng isang maliit at lumang kama sa loob ng isang apartment na malayo sa karangyaan ng mansyong kinalakihan niya. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay sumasakal sa kanyang mga pandama. Malayo sa bango ng mga mamahaling pabango at sariwang bulaklak na dati ay bumubuo sa kanyang mundo. Pinagmasdan niya ang kanyang sariling mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Marumi, nanginginig, at puno ng mga gasgas mula sa pagkabasag ng mangkok kanina. Pakiramdam niya ay isa na lamang siyang basahan na itinapon sa gilid ng kalsada pagkatapos pakinabangan. Ang bawat patak ng ulan na naririnig niyang tumatama sa bubong ay parang paulit-ulit na sumbat ng kanyang madrasta sa loob ng kanyang isipan. Bakit? Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Ying. Ang kanyang tinig ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Bakit mo ako tinutulungan? Isang estranghero ka lang. Bakit mo alam kung nasaan ako? Bakit mo kilala si Papa? Hindi sumagot si Song Yu. Nanatili siyang nakatalikod habang abala sa isang maliit na kalan sa sulok ng silid. Narinig ni Ying ang banayad na kalansing ng sandok na tumatama sa gilid ng kaldero, isang tunog na nagpapahiwatig ng pagkilos sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Maya-maya pa, humarap ang lalaki bitbit ang isang simpleng mangkok ng puting lugaw. Inilapag ni Song Yu ang mangkok sa maliit na mesa sa tapat ni Ying. Sa malapit na distansya, napansin ni Ying ang mga kamay ni Song Yu. Ang mga ito ay puno ng mga peklat, mga luma, at malalalim na marka na tila nagkukwento ng isang madugong nakaraan. Ngunit sa kabila ng laki at tila tigas ng kanyang mga kamay, maingat at banayad ang bawat kilos niya. Bahagyang nanginginig ang mga daliri ni Song Yu habang iniaabot ang kutsara kay Ying, isang pagpapakita ng kahinaan na tila pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang malamig na anyo. Kumain ka muna, utos ni Song Yu, ngunit ang kanyang tono ay hindi na kasing talim ng kanina. Your father? Si Don Shen? He saved my life many years ago.
Noong panahong ang buong mundo ay gustong mamatay na ako, siya lang ang nagbukas ng pinto para sa akin. I have an utang na loob to him na kahit ang kamatayan ay hindi kayang bayaran. He contacted me weeks before he died. He knew. Alam niyang darating ang araw na gagawin ito sa iyo ni na Isabel. Tiningnan ni Ying ang lugaw. Ang usok nito ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang malabong paningin. Kaya ba nandito ka? Dahil sa isang pangako? Dahil sa utang na loob? Dahil tungkulin kong protektahan ang tanging kayamanan na iniwan niya. Madiing sagot ni Song Yu. You are his legacy, Ying, and I am your shield. Sa bawat subo ng mainit na lugaw, naramdaman ni Ying ang unti-unting pagdaloy ng init sa kanyang naninigas na puso. Ngunit sa likod ng pansamantalang ginhawa, ang pagduda ay nananatili. Sino ba talaga ang lalaking ito na may mga kamay na sanay sa dahas ngunit nag-aalaga sa kanya ngayon? Bahagyang itinaas ni Song Yu ang kanyang manggas upang ayusin ang pagkakalagay ng pagkain at doon ay muling nasulyapan ni Ying ang isang bahagi ng tattoo sa kanyang braso, isang pakpak ng isang itim na agila na tila naggagalit. May kung anong panganib na bumabalot sa presensya ni Song Yu na hindi kayang itago ng kanyang mga mabubuting salita. Biglang tumayo si Song Yu. Ang kanyang buong katawan ay tila naging isang matigas na bakal. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa ilalim ng pintuan. Sa labas, sa madilim na pasilyo ng lumang gusali, narinig ang mabibigat na yabag ng mga paa na tila humihinto sa harap ng kanilang silid. Ang bawat tunog ng sapatos sa sahig na kahoy ay nagdadala ng babala. Hindi gumawa ng kahit anong ingay si Song Yu. Dahan-dahan niyang inabot ang kandado ng pinto at maingat itong pinihit upang matiyak na nakalak ito ng maigi. Ang kanyang anyo ay biglang nagbago. Mula sa isang lalaking nagluluto ng lugaw, naging isang mandaragit siyang handang pumatay sa oras na bumukas ang pintong yon. Stay behind me, Ying! Bulong niya. Ang kanyang Taglish ay naging mas mabilis at puno ng awtoridad. Don't make a sound. Kahit anong mangyari, huwag kang lalayo sa akin. Sino ang mga taong nasa labas? Paano nila nahanap ang tagong apartment na ito sa gitna ng dilim? Ang takot na akala ni Ying ay natapos na sa mansyon ay tila nagsisimula pa lamang. Huwag mong isiping ang pagbabalik mo ay isang tagumpay, Ying. Ang pagtapak mo sa bahay na ito ay pagpapakain lamang sa sarili mo sa mga gutom na aso. Ang boses ni Doña Isabel ay umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo ng mansyon, kasing talim ng mga kristal na chandelier na nakasabit sa kisame. Nakatayo si Ying sa gitna ng sala. Ang kanyang likod ay tuwid, ngunit ang kanyang kalooban ay parang isang marupok na baso na anumang sandali ay muling mawawasak. Sa tabi niya, nakatayo si Song Yu, suot ang isang simpleng itim na uniforme ng draper. Ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng madilim na salamin, tila isang rebulto na walang nararamdaman. Hindi ito ang pagbabalik na pinangarap ni Ying. Bumalik siya hindi bilang prinsesa ng tahanan, kundi bilang isang estrangherong kailangang makipagkasundo sa mga taong nagnakaw ng kanyang buhay. Ayon sa payo ni Song Yu, kailangan niyang manatili sa loob ng mansyon upang mabantayan ang bawat galaw ni Isabel habang inaayos nila ang kaso sa korte. Narito ako para kunin ang aking mga personal na gamit at para manatili sa silid ni Papa, gaya ng nakasaad sa pansamantalang utos ng korte. Matapang na sagot ni Ying, bagamat ang kanyang boses ay bahagyang nanginig nang makita niya si Mateo na pababa ng hagdan. Lumapit si Mateo at tiningnan si Song Yu mula ulo hanggang paa. At sino naman ang basurang ito na dinala mo? Isang bodyguard? O baka naman, isang bagong laruan para maaliw ka sa iyong pagdadalamhati? Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Isabel habang pinaglalaruan ang kanyang gintong kwintas. O Mateo, baka naman kailangan lang ni Ying ng tagabitbit ng kanyang mga kasinungalingan. Look at him.
He looks so cheap. Saan mo ba pinulot ang lalaking ito, Ying? Sa riles ng tren? Sa ilalim ng mesa ng hapagkainan kung saan sila sa pilitang pinaupo para sa isang formal na pag-uusap, naramdaman ni Ying ang pamamasa ng kanyang mga palad. Ang bawat salita ng kanyang madrasta ay tila dumi na itinatapon sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay liliit siya ng liliit hanggang sa tuluyan na siyang maglaho sa harap ng kanilang kapangyarihan. Ngunit sa sandaling iyon, isang mainit na sensasyon ang bumalot sa kanyang kanang kamay. Dahan-dahang inabot ni Song Yu ang kamay ni Ying sa ilalim ng mesa. Hindi ito isang mahigpit na pagkakahawak, kundi isang banayad na pisil, isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa. Ang init ng palad ni Song Yu ay tila isang kuryenteng nagbigay ng lakas sa nanlalamig na dugo ni Ying. Na ito ay tumagal lamang ng ilang segundo, ngunit sapat na yon upang itingala ni Ying ang kanyang ulo at harapin ang mapanuring mga mata ni Isabel. Napansin ni Mateo ang pananahimik ni Song Yu. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang pilit na inaalala kung saan niya nakita ang matikas na pangangatawan at ang malamig na aura ng lalaki. May kung anong takot na kumiliti sa kanyang batok. Isang alaala ng isang balita sa ibang bansa tungkol sa isang aninong tinatawag na Black Eagle. Ngunit binaliwalan niya ito. Imposibleng ang isang tanyag na mamatay tao ay magiging hamak na driver lamang ng isang sawing babae. You know, Ying, simula ni Isabel habang marahas na ibinababa ang kanyang tinidor sa plato na lumikha ng isang matunog na kalansing sa porselana. Ang iyong ama ay namatay na puno ng sama ng loob sa iyo at ang pagdadala mo ng kung sino-sinong lalaki rito ay isang malaking sampal sa kanyang alaala. You are a disgrace. Sa sobrang galit biglang tumayo si Isabel at mabilis na iwinasiwas ang kanyang kamay upang sampalin si Ying. Napapikit si Ying. Naghihintay sa pamilyar na hapdi na ilang beses na niyang naranasan noon. Ngunit walang dumapos sa kanyang pisngi. Ang tanging narinig ni Ying ay ang mabilis na paghinga ni Isabel at ang tunog ng pagkiskis ng sapatos sa sahig. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang kamay ni Song Yu na mahigpit na nakahawak sa pulso ni Isabel. Ilang sentimetro lamang ang layo sa mukha ni Ying. Ang mukha ni Song Yu ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng panganib na nagpatahimik sa buong silid. Dahan-dahan niyang pinilipit ang pulso ni Isabel, hindi sapat para mabali, ngunit sapat para makaramdam ang matanda ng isang matinding kirot na nagpatirik sa kanyang mga mata. Ang aking tungkulin ay protektahan si Ying. Bulong ni Song Yu. Ang kanyang boses ay parang isang babala mula sa hukay. At ang sino mang magtangkang manakit sa kanya, kahit ikaw pa na itinuturing na reyna ng bahay na ito, ay kailangang dumaan muna sa aking mga kamay. Do not test my patience, madam. Binitawan ni Song Yu ang pulso ni Isabel na tila ba diring-diri siya rito. Napasandal si Isabel sa kanyang upuan. Hawak-hawak ang kanyang namumulang balat habang nanginginig sa galit at takot. Si Mateo ay napatayo rin, ngunit hindi siya nakakilos nang makita ang talim ng tingin ni Song Yu. Sino ka ba talaga? Sigaw ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng hysteria. Hindi sumagot si Song Yu. Tumingin lang siya kay Ying at tumango ng bahagya. Handa na ang iyong silid, Ying. Tara na. Habang paakyat sila sa hagdan, naramdaman ni Ying ang titig ni Mateo na nakatusok sa likuran ni Song Yu. Isang titig na puno ng pagdududa at isang lihim na balak na maaaring maglantad sa tunay na pagkatao ng kanyang tagapagtanggol. Walang puwang ang awa sa negosyo, Ying. At lalong walang puwang ang isang babaeng pinatatakbo ng emosyon sa silyang iniwan ng iyong ama. Ang mga salitang yon mula sa pinakamatandang miyembro ng Board of Directors ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang pag-asa ni Ying. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa sa boardroom ng Shenlong. Pinagmamasdan ang mga mukha ng mga taong dati ay yumuyuko sa kanyang ama.
Ngunit ngayon ay hindi man lang siya magawang tingnan sa mga mata. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na ulat. Isang ulat na nagpapakita ng pagbagsak ng halaga ng kanilang stocks at ang unti-unting paglipat ng mga ari-arian ng kumpanya sa ilalim ng pangalan ng mga dummy corporation ni Mateo. Tumingin si Ying sa bakanteng upuan sa kabisera ng mesa, ang upuan kung saan dati ay buong tatag na nakaupo ang kanyang ama. Ngayon, ang tanging naroon ay ang katahimikang tila nanunumbat sa kanya. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa loob ng kumpanyang itinayo sa dugo at pawis ng kanyang pamilya. I already signed the deal, Ying. Mayabang na pahayag ni Mateo habang nakasandal sa kanyang upuan. May hawak na mamahaling ballpen na tila ba isang espada. The patents for the Shenlong Core are gone. Ibinenta ko na ang mga ito sa mga partner natin sa abroad. This company is a sinking ship anyway. Bakit hindi pa natin simulan ang pagtalon bago tayo tuluyang malunod? Traidor ka, Mateo. Mahinang bulong ni Ying. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng puot at matinding panghihina. Pinalaki ka ni Papa na parang sariling anak at ito ang igaganti mo sa kanya. Buburahin mo ang lahat ng pinaghirapan niya. Ngumisi lang si Mateo at isinara ang kanyang folder nang may malakas na tunog na yumanig sa katahimikan ng silid. Business is business, pinsan. You should have learned that earlier. Pagkatapos ng pagpupulong, lumabas si Ying sa boardroom na tila isang aninong nawalan ng direksyon. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng kumpanya ay parang paglakad sa ibabaw ng maliliit na piraso ng kristal. Sa labas ng pinto, naghihintay si Song Yu. Hindi ito nagsalita, ngunit ang paraan ng pagtayo nito ay sapat na upang malaman ni Ying na nakahanda itong saluhin siya sa sandaling bumigay ang kanyang mga tuhod. Pumasok sila sa elevator upang bumaba patungo sa parking lot. Sa loob ng maliit at saradong espasyo, biglang namatay ang mga ilaw. Isang panandaliang technical glitch na nagpabalot sa kanila sa ganap na kadiliman. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot, pagod at kawalang pag-asa na kinikimkim ni Ying simula pa noong mamatay ang kanyang ama ay tila sumabog ng sabay-sabay. Sa gitna ng dilim, hindi na napigilan ni Ying ang kanyang sarili. Humilig siya at isinandal ang kanyang noo sa matikas na balikat ni Song Yu. Ang tela ng Amerikana nito ay malamig sa kanyang balat, ngunit ang katawan nito ay naglalabas ng isang init na tila tanging sandigan niya sa mundong ito. Naramdaman niya ang marahang paghinga ni Song Yu, isang regular at kalmadong ritmo na pilit na humihila sa kanya mula sa kailaliman ng kanyang panic attack. Hindi gumalaw si Song Yu, ngunit dahan-dahan nitong itinaas ang kanyang kamay at ipinatong ang palad sa likuran ni Ying. Isang banayad na paghaplos na tila sinasabing, narito ako. Handa akong pasanin ang lahat para sa iyo. Sa loob ng ilang segundong yon, ang bango ng sabon at ng panganib na nanunuot sa presensya ni Song Yu ay naging tanging hangin na kayang langhapin ni Ying. Ang katahimikan sa loob ng elevator ay tila isang banal na sandali kung saan ang dalawang pusong sugatan ay pansamantalang nakahanap ng kapayapaan. Nang muling bumukas ang mga ilaw at tumunog ang hudyat na narating na nila ang ground floor, mabilis na lumayo si Ying at inayos ang kanyang sarili, bagamat ang kanyang mga mata ay nananatiling mapula. Wait for me here, Ying. May kailangan lang akong tawagan, sabi ni Song Yu sa isang seryosong tono bago lumayo ng bahagya sa kotse. Mula sa malayo, nakita ni Ying si Song Yu na may kausap sa telepono. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato at ang kanyang boses, bagamat mahina, ay puno ng awtoridad na hindi pangkaraniwan para sa isang driver. Laoshi, handa na ang lahat. Narinig ni Ying ang ilang bahagi ng usapan ni Song Yu. Huwag mong hahayaang makalapit ang sinuman sa kanya. I will deal with the board later. Make sure the files are secured. Sino ang Laoshi na ito at ano ang mga files na tinutukoy ni Song Yu? May mas malalim pa bang plano ang kanyang tagapagtanggol na hindi niya alam?
Pagbalik ni Ying sa kanyang opisina sa mansyon upang kunin ang kanyang mga gamit, napansin niya ang isang brown envelope na nakapatong sa gitna ng kanyang mesa. Wala itong pangalan ng nagpadala. Sa panginginig ng kamay, binuksan ni Ying ang sobre. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok nang makita ang mga larawan sa loob. Hindi iyon mga dokumento ng kumpanya. Iyon ay mga larawan ni Song Yu sa ibang bansa. Nakatayo sa gitna ng mga naglalagablab na gusali, may hawak na baril, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kalupitan na hindi pa nakikita ni Ying. At sa huling larawan, nakatayo si Song Yu sa tabi ng isang lalaking duguan na tila ba siya ang may gawa niyon. Sa ibaba ng mga larawan ay may isang maikling sulat na nakasulat sa pulang tinta. Ang taong pinagkakatiwalaan mo ay isang halimaw na mas masahol pa sa mga kaaway mo. Itatanong mo ba sa kanya kung ilang buhay na ang kinuha ng mga kamay na humahawak sa iyo ngayon? Mamatay tao ka ba talaga, Song Yu? O mas tamang itanong, ilang buhay na ang kinuha ng mga kamay na yan bago mo ako hinawakan? Ang tanong ni Ying ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng silid. Nakatayo siya sa harap ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Sa sahig, nakakalat ang mga larawang ipinadala sa kanya. Mga larawang nagpapakita ng isang madilim at madugong bersyon ng lalaking kasalukuyang nakatayo sa kanyang pintuan. Kakaakyat lang ni Song Yu bit-bit ang isang baso ng mainit na gatas para kay Ying. Ang bango ng gatas na may kaunting banilya ay tila isang mabalasik na kabaligtaran sa usok at dugo na nakalarawan sa mga litrato. Nang makita ni Song Yu ang mga larawan sa sahig, hindi siya natinag, hindi siya nagulat, hindi siya nagpaliwanag, at lalong hindi siya tumakas. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang anyo ay tila isang anino na tinanggap na ang kanyang hatol. Ang mga kamay na ito, Ying, simula ni Song Yu, ang kanyang boses ay malamig at malalim. Ay gumawa ng mga bagay na hindi mo dapat maisip sa iyong mga panaginip. Ang nakaraan ko ay isang libingan, at ang bawat hakbang ko ay may bitbit na bigat ng mga taong hindi na muling makakakita ng liwanag. Nabitawan ni Ying ang kanyang hininga. Ang bawat salita ni Song Yu ay parang isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Ang tiwalang unti-unti niyang binuo sa loob ng nakalipas na mga araw ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. Pakiramdam niya ay nilason siya ng mismong lunas na akala niya ay magliligtas sa kanya. Bakit? Bulong ni Ying. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha ng pagkakanulo. Bakit si Papa? Bakit kanya ipinagkatiwala sa akin? Was he so desperate na kumuha siya ng isang halimaw para bantayan ang anak niya? Does he even know who you really are? Alam niya? Tipid na sagot ni Song Yu. Alam niya ang lahat ng dumi sa aking pagkatao. At sa kabila noon, naniwala siya na ang isang tulad ko ay may puwang pa para sa pagbabago. But I understand you, Ying. Ang katotohanan ay hindi laging nagpapalaya. Minsan, ito ang nagsisilbing tanikala. Umalis ka! Madiing utos ni Ying habang itinuturo ang pinto. Ayoko nang makita ang mukha mo. Ayoko nang mahawakan ng mga kamay na yan. You are no different from Mateo or Isabel. Sila, ninanakaw ang ari-arian ko. Ikaw, ninanakaw mo ang natitirang tiwala sa puso ko. Hindi kumontra si Song Yu. Inilapag niya ang baso ng gatas sa maliit na lamesa malapit sa pinto. Tumitig ng huli kay Ying nang may halong lungkot at pangunawa bago dahan-dahang lumabas ng silid. Ngunit hindi umalis si Song Yu sa paligid ng mansyon. Isang oras matapos siyang palayasin, bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Mula sa kanyang bintana, nakita ni Ying si Song Yu. Hindi ito sumilong. Nanatili itong nakatayo sa balkonahe sa ibaba ng kanyang silid, nakaharap sa gate, binabantayan ang bawat sulok ng kadiliman.
Basang-basa na ang kanyang itim na polo. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng lamig. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa paligid, matalas, handang sumunggab sa anumang panganib. Pinagmasdan siya ni Ying mula sa likod ng kurtina. Ang kirot sa kanyang dibdib ay humalo sa isang uri ng awa na hindi niya mapaliwanag. Paano magagawa ng isang halimaw ang magtiis ng ganito para sa taong nagtaboy din sa kanya? Sa ilalim ng bulyaw ng langit at ng hampas ng hangin, ang anino ni Song Yu ay tila naging isang bantayog ng pagsisisi. Dahil sa tindi ng kanyang emosyon, hindi napansin ni Ying ang marahang pagbukas ng pinto ng kanyang silid mula sa loob ng mansyon. Walang tunog ang bawat hakbang ng taong pumasok. Ang tanging naramdaman ni Ying ay ang biglang paglamig ng hangin sa loob ng kwarto. Bago pa siya makalingon, isang malakas na kamay ang tumakip sa kanyang bibig gamit ang isang telang may masangsang na amoy ng chemical. Nanlaki ang mga mata ni Ying. Sinubukan niyang sumigaw, sinubukan niyang kumawala. Ngunit ang kanyang lakas ay unti-unting nauubos. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. At ang huling imaheng nakita niya ay ang anino ni Song Yu sa labas ng bintana. Malapit, ngunit napakalayo dahil sa pader na itinayo ni Ying sa pagitan nilang dalawa. Song Yu. Ang huling bulong sa kanyang isipan bago tuluyang lamunin ng kadiliman ang kanyang malay. Sa labas, sa ilalim ng ulan, naramdaman ni Song Yu ang isang kakaibang kilabot. Tumingala siya sa bintana ni Ying, ngunit ang tanging nakita niya ay ang anino ng kurtinang gumagalaw sa hangin. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, ang taong isinumpa niyang protektahan ay wala na sa loob ng silid na yon. Malamig, napakalamig. Tila ba ang bawat hibla ng aking hininga ay nagiging yelo sa loob ng aking dibdib bago pa man ito makalabas sa aking mga labi. Nang imulat ni Ying ang kanyang mga mata, ang tanging nakita niya ay ang maputlang asul na liwanag na nagmumula sa isang maliit na bumbilya sa kisame. Nakahiga siya sa isang sahig na gawa sa bakal at ang bawat bahagi ng kanyang balat na dumidikit dito ay tila hinihigop ang natitirang init ng kanyang buhay. Naririnig niya ang ugong ng mga dambuhalang bentilador sa paligid, isang tunog na pare-pareho, walang tigil, at tila isang kanta ng kamatayan. Nasa loob siya ng isang cold storage warehouse. Ang bawat hininga niya ay nagiging hamog sa hangin. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga daliri, ngunit ang mga ito ay matigas na at tila hindi na bahagi ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ang takot ay hindi na lamang isang emosyon. Ito ay isang pisikal na bigat na dumadagan sa kanyang pagkatao. Tulong. Ang tanging lumabas sa kanyang lalamunan ay isang mahinang kalos, isang tunog na agad, nilamon ng malamig na hangin. Sa labas ng dambuhalang pintong bakal, isang anino ang mabilis na gumagalaw sa gitna ng dilim. Si Song Yu. Ang kanyang puso ay punong-puno ng poot sa sarili. Paano niya hinayaang mangyari ito? Ang kanyang mga mata, na dati ay malamig, ngayon ay naglalabas ng isang uri ng desperasyon na higit pa sa anumang takot. Wala siyang dalang baril, wala siyang dalang kahit anong armas, kundi ang kanyang talino at ang kanyang determinasyong bawiin ang babaeng tanging nagparamdam sa kanya na siya ay tao pa rin. Narinig ni Ying ang pagpihit ng mabigat na bakal sa pintuan. Ang tunog ng pag-ikot ng mga gears ay tila isang anghel na bumubulong sa kanyang pandinig. Bumukas ang pinto at doon, sa gitna ng liwanag at usok ng yelo, pumasok si Song Yu. Ying! Ang sigaw nito ay puno ng hapdi. Agad siyang lumuhod at binuhat si Ying. Ang katawan ng dalaga ay kasing lamig na ng yelo. Hindi na nag-isip pa si Song Yu. Mabilis niyang hinubad ang kanyang makapal na jacket at ibinalot ito sa dalaga.
bago siya naupo sa sahig at niyakap ito ng mahigpit. Ginamit niya ang sarili niyang init, ang sarili niyang katawan, upang labanan ng kamatayang dahan-dahang bumabalot kay Ying, upang panatilihing gising si Ying, upang hindi ito tuluyang lamunin ng antok ng hypothermia. Nagsimulang magsalita si Song Yu. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa emosyong pilit niyang ikinukubli. Huwag kang pipikit, Ying. Please, makinig ka sa akin. Bulong niya habang hinahaplos ang namumutlang pisngi ng dalaga. Noong bata pa ako sa Maynila, madalas kaming matulog sa kalsada ni nanay. Minsan, kapag sobrang lamig ng ulan, nagkukwento siya tungkol sa isang bituin na hinding-hindi namamatay. Sinasabi niya na hanggat may isang taong nagmamahal sa'yo, hinding-hindi ka lalamunin ng kadiliman. I was just a hungry boy, Ying. Noong una akong pumatay, hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan kong mabuhay para na kanya. I spent my whole life in the cold, Ying. But then I met you. And for the first time, naramdaman ko ang init. Ang mga luha ni Song Yu ay pumatak sa pisngi ni Ying, mainit at totoo. Sa gitna ng pag-aagaw buhay, naramdaman ni Ying ang bawat salita ni Song Yu na parang isang kumot na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Ang imahe ng Black Eagle na mamatay tao ay biglang naglaho at ang tanging naiwan ay ang isang lalaking sugatan na naghahanap din ng kaligtasan. Song Yu. Mahinang sambit ni Ying, ang kanyang mga mata ay pilit na kumakapit sa mukha ng lalaki. Nang sa wakas, ay mailabas ni Song Yu si Ying mula sa warehouse. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay biglang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang mga pulang ilaw ay nagmistulang mga mata ng mga mandaragit na nakapaligid sa kanila. Diyan lang kayo. Itaas ang mga kamay. Sigaw ng isang boses mula sa megaphone. Nalito si Ying. Bakit sila pinaliligiran ng pulis? Bakit ang mga baril ay nakaturo kay Song Yu? Sir, may tawag kaming natanggap mula sa pamilya Huang, sabi ng isang opisyal habang lumalapit. Inakusahan ka ng kidnapping at attempted murder kay Miss Shen Yu Ying. Sumuko ka na ng mapayapa. Nanlaki ang mga mata ni Ying. Sinubukan niyang magsalita, sinubukan niyang ipaliwanag na si Song Yu ang nagligtas sa kanya, ngunit ang kanyang katawan ay bumigay na. Bago siya mawalan ng malay, ang huling nakita niya ay si Song Yu na dahan-dahang ibinibigay siya sa mga medik, habang ang mga pulis ay marahas na pinaluluhod ang lalaki at pinipiringan ang mga kamay nito sa likod. Bakit ang taong nagligtas sa kanya ang siyang ngayon ay itinituring na kriminal? Sino ang tunay na nagmamanipula sa likod ng mga anino? Ang buhay ay parang isang kandila, madaling hipan at patayin, pero napakahirap muling sindihan kapag ang mitya ay nabasa na ng ulan ng paghihirap. Nang imulat ni Ying ang kanyang mga mata, ang puting kisame ng ospital ang unang bumati sa kanya. Ang amoy ng alkohol at gamot ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang paalala na hindi siya tuluyang nilamon ng kamatayan sa loob ng madilim na bodega. Mabigat ang kanyang pakiramdam. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila puno ng mga pasa na hindi nakikita ng mata, kundi nararamdaman ng kaluluwa. Dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo. Sa tabi ng malaking bintana, kung saan sumisilip ang mahinang sinag ng umaga, nakita niya ang isang pamilyar na bulto. Si Song Yu. Nakaupo ito sa isang silya. Ang kanyang likod ay bahagyang nakasandal at ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ngunit kahit sa kanyang pagtulog, ang kanyang mukha ay puno pa rin ng pagbabantay. May mga benda sa kanyang braso at isang maliit na gasgas sa kanyang pisngi. Mga marka ng pakikipaglaban niya sa mga pulis at sa lamig upang mailigtas lamang siya. Marahang bumangon si Ying kahit na ang bawat galaw niya ay nagdudulot ng kirot. Kinuha niya ang isang basang bimpo na nakapatong sa maliit na mesa at dahan-dahang lumapit kay Song Yu.
Pinagmasdan niya ang lalaking ito. Ang lalaking dati ay tinawag niyang halimaw. Ngayon, sa ilalim ng liwanag ng umaga, tila isang sugatang bata ang nakikita niya. Dahan-dahan, sa paraang halos hindi dumidikit ang tela sa balat, sinimulan ni Ying na linisin ang sugat sa pisngi ni Song-yu. Naramdaman niya ang init ng balat ng lalaki at ang magaspang na texture ng kanyang peklat. Isang kakaibang kuryente ang dinaloy nito sa kanyang mga daliri. Isang pakiramdam ng pagpapahalaga at pagmamahal na dahan-dahang gumagaling sa kanyang sariling sugat sa puso. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging isang uri ng lunas, isang tahimik na pangako na sa kabila ng lahat ng sakit, mayroon pang puwang para sa pagkalinga. Biglang dumilat si Song-yu. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na humawak sa pulso ni Ying, isang instinct ng isang taong sanay sa panganib. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Ying na puno ng pag-aalala, dahan-dahan niyang binitawan ang pagkakahawak at pinalitan ito ng isang malambot na tingin. "Ying, gising ka na!" Bulong niya. Ang kanyang tinig ay paos. "I'm sorry, I failed to protect you from the start." "Hindi, Song-yu," sagot ni Ying habang patuloy na nililinis ang kanyang sugat. "You stayed. Noong lahat sila ay itinulak ako palabas. Ikaw ang tanging nanatili. Sapat na iyon." Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang pag-uusap na walang kailangan na salita. Ang kilig ay hindi nanggaling sa isang mabilis na aksyon, kundi sa lalim ng pag-unawa sa pagitan ng dalawang pusong parehong itinapon ng mundo. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nabasag nang marinig ang tunog ng mabibigat na yabag ng takong sa labas ng pintuan. Ang bawat hakbang ay tila isang babala na ang demonyo ay hindi pa tapos sa kanyang laro. Bumukas ang pinto ng walang katok at pumasok si Doña Isabel, suot ang isang itim na tila pangluksa na damit, ngunit ang kanyang muka ay puno ng tagumpay. "What a touching scene!" Madaing sabi ni Isabel habang pinagmamasdan ang dalawa ng may pandidiri. Ang CEO ng Shenlong nag-aalaga sa isang kriminal sa loob ng ospital. If the board could see this, mas lalo nilang mapapatunayan na hindi ka nakarapat-dapat sa kumpanya. "Ano pang kailangan mo, Tita Isabel?" Matapang na tanong ni Ying habang tumatayo sa harap ni Song-yu. Tila ba siya na ngayon ang nagsisilbing kalasag ng lalaki? Ngumiti si Isabel, isang ngiting kasing pait ng lason. Inilabas niya ang isang makapal na dokumento mula sa kanyang mamahaling bag at inilapag ito sa paanan ng kama ni Ying. "Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Ying. Ang iyong pinsang si Mateo ay may malaking utang sa isang mayamang investor, si Don Ramon, upang maisalba ang kumpanya at upang hindi mabulok sa kulungan ang bodyguard mong ito dahil sa kasong isinampa ko, may isang paraan lang." Kinuha ni Ying ang papel. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang mabasa ang pamagat ng dokumento. Isang prenuptial agreement at isang marriage contract. "You will marry Don Ramon's son, si Lucas." Utos ni Isabel. Ang kanyang boses ay walang bahid ng awa. "Sa loob ng 1 linggo, gaganapin ang kasal. Kapag pumirma ka rito, babawiin ko ang lahat ng demanda laban kay Song-yu at mananatili sa iyo ang maliit na porsyento ng shares sa Shenlong. Ngunit kung tatanggi ka..." Tumingin si Isabel kay Song-yu na may mapang-aping titig. "Sisiguraduhin ko na ang susunod na silid na tutulugan ng lalaking ito ay isang seldang walang bintana habang buhay. Ano ang pipiliin mo, Ying? Ang iyong kalayaan o ang buhay ng mamatay taong ito?" Nanigas si Ying. Ang dokumento sa kanyang kamay ay tila naging isang mabigat na tanikala na dahan-dahang humihigpit sa kanyang leeg. Tumingin siya kay Song-yu, na ngayon ay nakatitig din sa kanya nang may halong pighati at galit. Pipiliin ba ni Ying na itali ang kanyang buhay sa isang lalaking hindi niya mahal upang iligtas lamang ang taong nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa? O hahayaan niyang magdusa
si Song Yu para sa kanyang sariling kalayaan? Pirma o Zelda Ying? Napakasimple ng pagpipilian. Huwag mo nang gawing teleserye ang buhay mo dahil wala kang tagasulat ng script na magliligtas sa'yo sa huli. Ang boses ni Doña Isabel ay kasing talim ng labaha. Bawat salita ay tila humihiwa sa natitirang tapang ni Ying. Sa loob ng puting silid ng ospital, ang hanging nanggagaling sa aircon ay tila naging usok na nakakasakal. Hawak ni Ying ang mamahaling ballpen. Ang bigat nito ay tila isang dambuhalang bato na nakapatong sa kanyang palad. Sa harap niya, ang marriage contract ay parang isang hatol ng kamatayan na nakabalat kayo sa puting papel at itim na tinta. Tumingin siya kay Song Yu. Ang lalaki ay nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Bakas sa mukha nito ang puot at ang matinding pagnanais na tumayo at tapusin ang lahat ng ito sa isang marahas na paraan. Ngunit ang mga benda sa kanyang katawan at ang mga armadong pulis na nakabantay sa labas ng pinto ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang limitasyon. "Don't do it, Ying!" Bulong ni Song Yu. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng banta. "Kaya kong harapin ang korte. Kaya kong harapin ang kulungan. Huwag mong ibenta ang buhay mo sa mga taong ito. At ano ang mangyayari sa iyo, Song Yu?" Bulyaw ni Isabel bago pa man makasagot si Ying. "Ang isang Black Eagle na tulad mo, sa sandaling pumasok ka sa bilangguan, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng humihinga. Maraming kaaway ang kumpanya at mas maraming kaaway ang isang mamatay taong tulad mo. Isang gabi lang sa loob at tapos na ang kwento mo." Naramdaman ni Ying ang paglamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang tambol na nagbabadya ng parating na sakuna. Alam niyang hindi nagbibiro si Isabel. Ang kapangyarihan ng pamilya Huang ay abot hanggang sa pinakamadilim na sulok ng lipunan. Ang isipin na mawawala si Song Yu, ang tanging tao na tunay na nakakita sa kanyang kaluluwa, ay mas masakit pa kaysa sa isiping ikakasal siya sa isang estranghero. Ilang minuto na lang. "Ying," pagmamadali ni Isabel habang tinitingnan ang kanyang gintong relo. Ang abogado ni Don Ramon ay naghihintay na sa labas. Isang pirma at ang lahat ng ebidensya laban sa bodyguard mo ay maglalaho na parang bula. Isang pirma at mananatili ang pangalang Shenlong sa ilalim ng iyong pangangalaga. Kahit sa maliit na bahagi lamang. Lumipas ang mga oras nang hindi namamalayan. Sumapit ang gabi at pansamantalang lumabas si Isabel upang makipag-usap sa mga abogado. Naiwan ang dalawa sa loob ng silid na nababalot ng madilim na asul na liwanag mula sa labas. Nakatulog si Song Yu dahil sa tindi ng pagod at sa gamot na ibinigay sa kanya ng mga nurse. Marahang tumayo si Ying at lumapit sa natutulog na lalaki. Pinagmasdan niya ang bawat linya sa mukha ni Song Yu. Ang peklat sa kanyang kilay, ang matangos na ilong, at ang mga labi na minsan nang bumulong ng mga salitang nagbigay sa kanya ng lakas. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng mga kagamitan sa ospital at ang regular na paghinga ni Song Yu. Dahan-dahang iniyuko ni Ying ang kanyang ulo. Ang kanyang noo ay dumikit ng bahagya sa noo ng lalaki. Hindi niya ito hinawakan, ngunit ang lapit ng kanilang mga muka ay sapat na upang maramdaman niya ang init ng hininga ni Song Yu. "Paalam, aking tagapagtanggol," bulong ni Ying. Ang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa kumot ni Song Yu, tila mga kristal na nababasag sa dilim. "Ililigtas kita, kahit ang kapalit nito ay ang aking sariling kaligayahan. Utang ko ito sa aking ama, at utang ko ito sa pag-ibig na hindi ko man lang nagawang bigkasin ng malakas." Sa sandaling iyon, ang sakripisyo ni Ying ay naging buo. Ang kanyang pighati ay hindi isang pagsuko, kundi isang pagpapatunay ng kanyang katatagan. Ang pag-ibig para sa kanya
ay hindi palaging tungkol sa pagsasama. Minsan, ito ay tungkol sa pagpapakawala upang mabuhay ang isa. Nang mag-umaga, bumalik si Isabel kasama ang mga saksi. Walang imik na kinuha ni Ying ang dokumento. Ang tunog ng ballpen na kumikiskis sa papel ay tila isang huling hininga na pinakawalan sa katahimikan ng silid. Isang pirma, isang pangalan, isang kinabukasan na nakasulat na sa ilalim ng kontrol ng iba. Nagising si Song Yu nang marinig ang tunog ng pagsasara ng folder. Nakita niya ang maputlang mukha ni Ying at ang matagumpay na ngiti ni Isabel. "Anong ginawa mo, Ying?" tanong ni Song Yu. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Hindi siya tiningnan ni Ying. Tumingin lang siya sa bintana, sa sikat ng araw na tila nanunuya sa kanyang nararamdaman. "Laya ka na, Song Yu," mahinang sabi ni Ying. Ngunit ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. "Wala ka ng obligasyon sa akin. Pwede ka nang umalis." "Hindi ito ang gusto ko!" Sigaw ni Song Yu, pilit na tumatayo kahit na kumikirot ang kanyang mga sugat. "Hindi mo kailangang gawin ito para sa akin. Gusto ko ito." Pagsisinungaling ni Ying. Bawat salita ay parang isang kutsilyong itinutusok sa kanyang sariling lalamunan. "Kailangan ko ang pera ni Don Ramon. Kailangan ko ang Shenlong. At ikaw, isa ka lang bodyguard. Tapos na ang trabaho mo." Nanigas si Song Yu. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang bala na tumama sa kanya sa kanyang madilim na nakaraan. Pinagmasdan niya ang likod ni Ying. Naghihintay na lumingon ito. Naghihintay na makita ang isang senyales na hindi totoo ang kanyang mga sinabi. Ngunit nanatiling matigas si Ying. Sa labas ng pinto, narinig ang malakas na tawa ni Mateo. Handa na ang lahat para sa engrandeng kasal sa susunod na linggo. "Congratulations, Ying! Magiging asawa ka na ng isang lalaking hindi mo man lang kilala ang kulay ng mga mata." Habang papalayo si Isabel at ang kanyang mga kasama, naiwan ang isang mabigat na tanong na tila laso na nanunuot sa hangin. Hanggang kailan kayang tiisin ni Ying ang hapdi ng isang pagsasama na binuo sa pagitan ng takot at blackmail? At ano ang gagawin ni Song Yu ngayong ang tanging dahilan ng kanyang pagbabago ay dahan-dahang kinukuha ng mga kaaway na hindi niya kayang talunin ng dahas? Isang piraso ng ginto kapalit ng isang buhay na walang kaluluwa. "Napakamura ng halaga mo ngayon, Ying." Ang boses ni Doña Isabel ay humahalo sa marangyang tugtog ng biolin sa loob ng dambuhalang ballroom ng Mansyong Huang. Nakatayo si Ying sa gitna ng silid, suot ang isang mamahaling bestido na gawa sa puting seda, ngunit ang kanyang mukha ay kasing puti ng telang suot niya. Walang buhay, walang kulay, tila isang estatwa ng pighati na pilit na ibinibida sa harap ng matataas na lipunan. Ngayong gabi ang kanilang engagement party ni Lucas, ang lalaking hindi niya kilala, ang lalaking simbolo ng kanyang pagkaalipin. Sa bawat pagbati ng mga panauhin, tanging pilit ng ngiti ang isinasagot ni Ying. Ang bawat haplos ng mga kamay sa kanyang balikat ay tila badampi ng uod na nagpapanginig sa kanyang kalamnan. Sa malayo, nakikita niya sina Mateo at Isabel na masayang nakikipagtawanan kay Don Ramon, tila ba nagdiriwang sila sa matagumpay na pagbebenta ng isang pag-aari. "Look at her, Mateo," bulong ni Isabel habang humihigop ng champagne. Ang kanyang boses ay narinig ni Ying dahil sa malapit nilang kinaroroonan. Para siyang lantang bulaklak. But it doesn't matter. Once she signs the final papers after the wedding, the Shenlong technology will be officially ours. Ang tangang si Don Shen, akala niya ay mapoprotektahan niya ang anak niya sa pamamagitan ng testamento. Hindi niya alam na mas matalino ang batas ng kasinungalingan. Napakuyom ang mga palad ni Ying. Ang galit ay dahan-dahang sumisibol sa ilalim ng kanyang pighati. Ngunit ano ang laban niya? Wala siyang sandata. Wala siyang kakampi. O iyon ang akala niya. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng mga server ang dahan-dahang lumapit sa kanya, bitbit ang isang tray ng mga inumin. Ang kanyang pagkilos
ay tahimik at hindi nakakaagaw ng atensyon. Nang tumigil ang server sa harap ni Ying, naramdaman ng dalaga ang isang pamilyar na kuryente na dinaloy ng presensya nito. Itiningala ni Ying ang kanyang paningin at halos mabitawan niya ang kanyang hawak na baso. Si Song Yu. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay, ang kanyang mukha ay malinis, ngunit ang talim ng kanyang mga mata ay nananatili. Isang talim na tila ba nagnininga sa gitna ng malamig na gabi. Bahagyang lumapit si Song Yu kay Ying. Tila ba inaayos lamang ang pagkakalagay ng mga baso sa mesa sa harap ng dalaga. Sa isang mabilis at banayad na galaw, inabot ni Song Yu ang likuran ng leeg ni Ying upang ayusin ang isang hibla ng kanyang buhok na sumabit sa kanyang gintong kwintas. Ang init ng mga daliri ni Song Yu na dumampi sa kanyang balat ay tila isang mabisang gamot na nagpatigil sa panginginig ng kanyang puso. Hinga ng malalim, Ying. Bulong ni Song Yu, ang kanyang boses ay parang isang lihim na panalangin sa gitna ng ingay ng party. Nandito ako. Hindi ako umalis. Huwag kang susuko sa gabing ito. Ang mga anino ay nagsisimula ng kumilos. Ang presensya ni Song Yu ay nagbigay ng bagong lakas kay Ying. Ang bango ng lalaki, amoy ng ulan, at ng pamilyar na sabon ay naging tanging hangin na nagpabuhay sa kanyang nanlalamig na katawan. Tumango ng bahagya si Ying, isang tahimik na pakikipag-ugnayan na walang sinumang nakapansin sa gitna ng karamihan. Habang nagpapatuloy ang party, dahan-dahang lumabas si Song Yu patungo sa madidilim na pasilyo ng mansyon. Alam niya ang bawat pasikot-sikot. Alam niya kung saan itinatago ni Isabel ang kanyang mga sikreto. Gamit ang isang maliit na kagamitang galing sa kanyang mga kasama sa Chua Filong, maingat niyang binuksan ang pinto ng opisina ni Isabel. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay nabasag lamang ng mahinang ugong ng mekanismo ng bakal habang pilit niyang binubuksan ang maliit na vault sa likod ng isang painting. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at tiyak. Sa loob, nakakita siya ng mga dokumento, mga pekeng bank statement, mga kasunduan sa pagitan ni Mateo at ng mga foreign investors, at ang pinakamahalaga sa lahat, isang maliit na digital voice recorder. Pinihit ni Song Yu ang playback button. Ang boses ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa silid, maliwanag at walang pag-aalinlangan. Huwag kang mag-alala, Mateo. Ang laso na inilagay natin sa kanyang gamot ay hindi mahahalata ng mga doktor. Mukhang natural na atake sa puso ang nangyari kay Don Shen. Ang kailangan na lang natin ay ang pirma ni Ying bago siya tuluyang mawalan ng halaga. Nanigas ang buong katawan ni Song Yu. Ang galit sa kanyang dibdib ay tila isang bulkang sasabog na. Hindi lamang pagnanakaw ang ginawa ng mga Huang. Sila ay mga mamamatay tao. Pinatay nila ang taong nagligtas sa kanyang buhay. Biglang narinig ni Song Yu ang tunog ng pagpihit ng doorknob ng opisina. Isang mabigat na yabag ng sapatos ang papalapit. Mabilis niyang isinara ang vault at nagtago sa likod ng dambuhalang kurtina. Ang kanyang hininga ay pinigil at ang kanyang kamay ay nakahawak na sa isang maliit na pluma na maari niyang gamiting sandata. Bumukas ang pinto at pumasok si Mateo, may kausap sa kanyang cellphone. Oo, Don Ramon. Siguradong sigurado na. Pagkatapos ng kasal, wala nang saysay si Ying. Pwede niyo na siyang itapon sa kung saan niyo gusto. Ang mahalaga ay ang control sa Shenlong chip. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng basag na kristal ang nagmula sa ibaba. Sa mismong ballroom kung nasaan si Ying. Isang sigaw ng babae ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon, puno ng takot at pighati. Anong nangyari kay Ying sa ibaba? May nakatuklas ba sa kanilang plano ni Song Yu? O ang demonyo ay nagpasya ng tapusin ang laro ng mas maaga kaysa sa inaasahan? Ang katotohanan ay parang baha. Hindi mo ito mapipigilan at lalamunin nito ang lahat ng duming pilit mong itinago sa ilalim ng lupa.
Ang sigaw na umalingaw-ngaw sa ballroom ay nagmula sa mga labi ni Ying. Nakasandal siya sa isang dambuhalang kolum. Ang kanyang puting bestido ay may bahid ng pulang alak mula sa basong sadyang itinatapon ni Lucas sa kanyang harapan. Si Lucas, ang lalaking dapat ay magliligtas sa kumpanya, ay nakatayo sa harap niya na may mapang-aping na ngiti, habang ang mga panauhin ay nagbubulungan at pinagmamasdan ang kanyang pagkapahiya. "You're nothing but a gold digger, Ying." Bulyaw ni Lucas, ang kanyang boses ay puno ng pag-insulto na sadyang ginawa para marinig ng lahat. "Akala mo ba ay papakasalan kita dahil mahal kita? You are just a business transaction. At ngayon pa lang, ipinapaalam ko na sa'yo na pagkatapos ng kasal, ikaw ang magiging katulong sa sarili mong bahay." Humagalpak ng tawa si Mateo at Isabel mula sa gilid. "Ganyan talaga ang buhay, Ying." Kutyang dagdag ni Isabel, "Dapat ay matuto kang lumugar." Ngunit ang tawanan ay biglang naputol nang ang lahat ng ilaw sa ballroom ay sabay-sabay na namatay. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Pagkalipas ng ilang segundo, ang dambuhalang screen sa likod ng stage na dapat ay magpapakita ng mga larawan ng masayang couple ay biglang nagliwanag. Hindi mukha ni Ying at Lucas ang lumitaw. Ang boses na lumabas sa mga dambuhalang speakers ay hindi ang masayang musika ng engagement party. Ito ay ang boses ni Isabel, malinaw, malamig at puno ng kasamaan. "Huwag kang mag-alala, Mateo. Ang lason na inilagay natin sa kanyang gamot ay hindi mahahalata ng mga doktor." Mukhang natural na atake sa puso ang nangyari kay Don Shannon. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ay parang mga kidlat na tumatama sa bawat taong naroroon. Ang mga panauhin ay napasinghap. Ang baso ng alak sa kamay ni Isabel ay nahulog at nabasag sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag nito ay tila hudyat ng kanyang sariling pagkawasak. Namutla si Mateo. Ang kanyang mga mata ay pilit na hinahanap kung saan nanggagaling ang tunog. Mula sa gitna ng kadiliman, lumakad si Song Yu patungo sa liwanag ng screen. Hindi na siya ang server na nakayuko ang ulo. Ang kanyang bawat hakbang ay may awtoridad. Ang kanyang anyo ay tila isang anghel ng kamatayan na dumarating upang maningil ng utang. Hawak niya ang digital recorder at sa kanyang kabilang kamay ay ang mga dokumentong nakuha niya sa vault. Ang hustisya ay hindi natutulog, Isabel. Ang boses ni Song Yu ay umalingaw-ngaw, kasing talim ng espada. Ang dugo ni Don Shen ay sumisigaw mula sa hukay. At ngayong gabi, ang inyong paghahari ay tapos na. Nagkagulo ang mga panauhin. Si Don Ramon, na nandidiri sa narinig, ay agad na lumayo kay Isabel at Mateo. Ang mga pulis na kanina pa nakatago sa labas, na tinawagan ni Song Yu gamit ang tulong ng Chua Filong, ay nagsimula nang pumasok sa ballroom. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay nagbabadya ng katapusan. Sa gitna ng gulo, lumapit si Ying kay Isabel. Ang dalaga ay hindi na umiiyak. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng lakas na ngayon lamang niya naramdaman. Itinaas ni Ying ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Isabel. Isang sampal na naglalaman ng lahat ng taon ng pang-aap, lahat ng sakit ng pagkawala ng kanyang ama, at lahat ng pait ng pagkakanulo. Ang tunog ng sampal ay tila bumasag sa huling hibla ng dignidad ni Isabel. Mabilis na hinablot ni Ying ang dambuhalang singsing at ang mga susi ng mansyon na nakasabit sa baywang ni Isabel. "Bahay ko ito, Isabel," bulong ni Ying. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit nakakatakot. "At simula sa sandaling ito, ang tanging lugar na pag-aari mo ay ang 4 na sulok ng iyong selda. Lumabas ka sa aking paningin." Napaluhod si Isabel sa sahig, humihikbi at nagmamakaawa. Ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Ang mga pulis ay mabilis na pinalibutan siya at ang kanyang mga kasama. Ngunit sa kalagitnaan ng kaguluhan, napansin ni Song Yu na
Wala na si Mateo sa kanyang kinatatayuan. Tumingin si Songyu sa itaas na palapag at nakita ang isang aninong mabilis na tumatakbo patungo sa opisina. Dala ang isang itim na briefcase na naglalaman ng mga huling dokumento ng Shenlong at ang mga original na titulo ng kanilang mga lupain. "Ying, manatili ka rito!" Sigaw ni Songyu bago mabilis na tumakbo patungo sa hagdan. Ngunit si Mateo, sa kanyang desperasyon, ay may huling baraha na itinatago. Sa kanyang pagtakas, narinig ang malakas na tunog ng pagharurot ng isang sasakyan sa labas at ang isang malakas na pagsabog sa silid ng mga server na nagdulot ng makapal na usok sa buong mansyon. Nakaalis ba si Mateo dala ang lahat ng pinaghirapan ni Don Shen? O ang pagtakas ba niyang ito ang magdadala sa kanila sa isang mas madugong pagtatapos? Tarshan Mamanig, hindi sapat ang paghingi ng tawad para buuin ang isang pusong ilang taon nang dinudurog ng mga taong dapat ay nagpoprotekta rito. Ang katahimikan sa loob ng mansyon pagkatapos ng gulo ay mas nakakabingi pa kaysa sa mga sigawan kanina. Nakatayo si Ying sa gitna ng opisina ng kanyang ama. Pinagmamasdan ang mga bakanting silya at ang alikabok na tila sumasayaw sa sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Wala na ang mga gamit ni Isabel. Wala na ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na dati ay sumasakal sa bawat sulok ng silid. Ngunit sa kabila ng kalayaang ito, ang bigat sa dibdib ni Ying ay hindi pa rin nawawala. Sa kabilang dulo ng silid, nakaupo si Songyu sa isang sofa. Ang kanyang puting polo ay may bahid ng dumi at bahagyang punit sa balikat dahil sa pakikipagbuno niya sa mga tauhan ni Mateo bago ito tuluyang nakatakas. Marahan ang kanyang paghinga at sa bawat galaw niya ay mababakas ang matinding pagod na iniinda ng kanyang katawan. Dahan-dahang lumapit si Ying, bit-bit ang isang maliit na first aid kit. Lumuhod siya sa harap ni Songyu, isang posisyong nagpapakita ng kanyang pagpapakumbaba at pasasalamat. "Hayaan mo akong gawin ito," bulong ni Ying nang tangkaing abutin ni Songyu ang benda. "Hayaan mong ako naman ang mag-alaga sa'yo." Habang maingat na nililinis ni Ying ang sugat sa braso ni Songyu, may nakita siyang isang lumang piraso ng papel na nahulog mula sa bulsa ng jacket ng lalaki. Dinampot ito ni Ying at laking gulat niya nang makitang isa itong sulat. Isang sulat na may pamilyar na sulat kamay. Ang sulat ng kanyang ama. "Songyu, anak," simula ng sulat. "Alam kong darating ang araw na babasahin ito ni Ying. Gusto kong malaman mo na hindi kita kinuha dahil lamang sa iyong galing sa pakikipaglaban. Kinuha kita dahil nakita ko sa iyong mga mata ang isang pusong naghahanap ng tahanan. Protektahan mo ang aking anak, hindi lang sa mga kaaway sa labas, kundi pati na rin sa lungkot na maaaring lumamon sa kanya. Ikaw ang huling regalo ko para sa kanya." Ang mga luha ni Ying ay dahan-dahang pumatak sa papel na naging dahilan upang bahagyang kumalat ang tinta. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at pagdududa ni Ying sa kanyang ama at kay Songyu ay tuluyang naglaho. Naintindihan na niya ang lahat. Ang pag-ibig ng kanyang ama ay hindi natapos sa kamatayan. Ito ay nananatiling buhay sa katauhan ng lalaking nasa harap niya. "Mahal ka niya, Songyu," hikbi ni Ying. Itinuring kanyang anak. Hindi nakapagsalita si Songyu, ngunit ang paghigpit ng kanyang pagkakahawak sa kamay ni Ying ay sapat ng sagot. Ang kanilang mga daliri ay nagpulupot, isang tahimik na tipan na anuman ang mangyari, sila ay magkasama sa pagbuo ng mga nasirang pangarap. Ngunit ang kapayapaang ito ay panandalian lamang. Ang anino ni Mateo ay nananatiling nakabuntot sa kanila. Sa isang liblib na abandonadong gusali sa labas ng lungsod, nakaupo si Mateo kasama ang isang grupo ng mga lalaking may madidilim na anyo. Ang briefcase na naglalaman ng mga titulo at technology ng Shenlong ay nakabukas sa kanyang harapan. "Hindi pa tapos ang laban, Ying," bulong ni Mateo sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang pinagmamasdan ang isang mapa ng warehouse ng kumpanya. "Kung hindi mapapasa akin ang Shenlong,
Sisiguraduhin kong wala ring matitira para sa'yo. Kinuha ni Mateo ang isang lighter at sinindihan ang isang dulo ng dokumento bago ito itinapon sa isang tumpok ng mga basahan na basang-basa ng gasolina. Ang apoy ay mabilis na gumapang, lumalamon sa bawat piraso ng kasaysayan, habang ang boses ni Mateo ay humahalo sa ingay ng nagngangalit na apoy. Panoorin mo ang pagbagsak ng iyong kaharian, pinsan. Bumalik ang eksena sa mansyon kung saan ang isang tawag sa telepono ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang mukha ni Song Yu ay biglang naging seryoso nang marinig ang balita mula sa kabilang linya. Ying, ang warehouse. Ang boses ni Song Yu ay puno ng pangamba. Nasusunog ang main storage. Nandoon ang lahat ng prototype at ang core technology ng iyong ama. Nanlaki ang mga mata ni Ying. Hindi pa man sila nakakahinga mula sa isang trahedya. Heto na naman ang isang bagong unos. Ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama ay kasalukuyang kinakain ng apoy. Kailangang nating pumunta doon. Sigaw ni Ying habang mabilis na tumatakbo patungo sa pinto. Ngunit bago pa sila makalabas, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig sa labas, at ang tunog ng pagbasag ng mga bintana sa ibaba ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. May mga taong pilit na pumapasok at hindi sila narito para makipag-usap. Nakaalis ba si Mateo para sadyang akitin sila palabas? O ang pagsunog sa warehouse ay isa lamang pain para sa isang mas malaking patibong sa loob mismo ng mansyon? Ang apoy ay hindi lamang lumalamon ng mga material na bagay. Nilalamon din nito ang bawat hibla ng pangarap na binuo sa loob ng maraming dekada. Ang gabi ay nabalot ng kulay kahel at pula. Sa harap ng dambuhalang warehouse ng Shenlong, ang nagngangalit na apoy ay tila isang gutom na halimaw na walang kabusugan. Ang usok ay kasing itim ng kawalan, pumapaibabaw sa langit at tinatakpan ng mga bituin. Nakatayo si Ying sa labas ng perimeter fence, ang kanyang mukha ay nababakas ng matinding takot at pighati, habang pinagmamasdan ang bawat bahagi ng kasaysayan ng kanyang ama na unti-unting nagiging abo. Hindi maaari. Ang core technology ni Papa, nandoon ang lahat ng prototype. Ang sigaw ni Ying ay halos mapiyot sa tindi ng emosyon. Sinubukan niyang humakbang patungo sa naglalagablab na gusali, ngunit ang init na nagmumula doon ay tila isang pader na pilit siyang itinutulak pabalik. Ying, huwag! Mapanganib. Pigil sa kanya ni Song Yu. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa balikat ng dalaga. Ang kanyang sariling mukha ay nababahira na rin ng uling, at ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa tindi ng sunog. Song Yu, bitawan mo ako. Kapag nawala ang core na yon, tuluyan nang mabubura ang alaala ni Papa sa mundong ito. Iyon na lang ang tanging nagpapatunay na hindi siya nabigo. Humihikbi si Ying. Ang kanyang mga luha ay mabilis na natutuyo dahil sa tindi ng singaw ng apoy. Binitawan ni Song Yu ang pagkakahawak sa balikat ni Ying at sa halip ay hinawakan ang kanyang mukha gamit ang dalawang palad. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng tunog ng nagbabagsak ang mga bubong at ang dagundong ng apoy, nahanap ni Song Yu ang paraan upang pakalmahin ang mundo ni Ying. Makinig ka sa akin, Ying. Mahinang bulong ni Song Yu, ngunit ang bawat salita ay malinaw sa pandinig ng dalaga. Sabi ng papa mo, ako ang huling regalo niya sa'yo. Hindi niya sinabing ang core technology ang regalo niya. Ikaw ang mahalaga. Pero kung yan ang tanging magpapatahimik sa kaluluwa mo, kukunin ko yon para sa'yo. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Song Yu ang isang basang sako mula sa malapit na gripo at ibinalot ito sa kanyang katawan. Bago pa man makapagsalita si Ying, tumakbo na ang lalaki patungo sa pintuan ng warehouse na kasalukuyan ng nilalamon ng apoy. Song Yu, huwag! Bumalik ka! Ang sigaw ni Ying ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, pununo ng desperasyon. Napaluhod siya sa semento, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig, habang pinagmamasdan ang anino ng lalaki na tuluyang nilamon ng makapal na usok
at nagbabagang mga poste. Bawat segundo ay tila isang taon para kay Ying. Naririnig niya ang pagguho ng ilang bahagi ng gusali, ang tunog ng mga bakal na bumibigay dahil sa tindi ng init. Ang bawat pagbagsak ay tila isang saksak sa kanyang puso. Nanalangin siya, humihingi ng himala, hindi para sa teknolohiya, kundi para sa lalaking pumasok sa loob para sa kanya. Please Lord, huwag siya. Kunin niyo na ang lahat. Huwag lang siya. Bulong ni Ying habang ang kanyang noo ay nakadikit sa malamig na semento. Pagkalipas ng ilang minuto, na tila walang katapusan, isang bulto ang dahan-dahang lumabas mula sa makapal na usok. Ang bawat hakbang nito ay mabigat. Tila ba bawat galaw ay isang pakikibaka laban sa kamatayan. Si Song Yu, ang kanyang suot ay rurok na ng pagkasira. Ang ilang bahagi ng kanyang balat ay may mga paso at ang kanyang buong katawan ay nababalot ng itim na uling. Ngunit sa kanyang mga kamay, nakayakap ang isang maliit na puting kahon, ang core technology ng Shenlong. Ligtas ito. Walang kahit isang bahid ng sunog ang dambuhalang kayamanan na yon. Song Yu! Patakbong lumapit si Ying at sinalubong ang lalaki. Bahagyang ngumiti si Song Yu, isang pagod at sugatang ngiti. Iniabot niya ang kahon kay Ying at nang masiguro niyang hawak na ito ng dalaga ng maigi, biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Para sa'yo at sa papa mo. Ang huling bulong ni Song Yu bago siya tuluyang bumagsak sa bisig ni Ying. Song Yu, gumising ka. Tulong. May tao ba rito? Tulungan niyo kami. Sa ilalim ng liwanag ng nagbabagang warehouse, nakita ni Ying ang dugo na dahan-dahang dumadaloy mula sa likod ni Song Yu, tumatulo at bumabahid sa puting kahon na hawak niya. Hindi lang pala apoy ang hinarap ni Song Yu sa loob. May mga huling patibong na iniwan si Mateo na tumama sa kanya habang inililigtas ang core. Ang core ay ligtas, ang diwa ni Don Shen ay nananatili. Ngunit ang lalaking nagbigay ng bawat patak ng kanyang dugo para dito ay dahan-dahan nang nawawalan ng hininga sa bisig ng babaeng mahal niya. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa pamamagitan ng gamot at benda. May mga sugat sa kaluluwa na tanging pag-ibig at pagpapatawad lamang ang makakapagpaampat. Ang amoy ng antiseptic ay dahan-dahang napalitan ng bango ng mga sariwang sampagita sa loob ng silid ni Song Yu sa mansyon. Isang linggo na ang lumipas mula nang mangyari ang sunog sa warehouse. Nakaupo si Song Yu sa gilid ng bintana, pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw. Ang kanyang likod ay tuwid pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay tila malayo ang tingin. Tila ba naghahanap ng isang sagot sa isang tanong na siya lang ang nakakaalam. Pumasok si Ying bitbit ang isang tray ng pagkain. Huminto siya sa pintuan at pinagmasdan ang lalaking nagbigay ng lahat para sa kanya. Ang mga paso sa braso ni Song Yu ay nag-iiwan na ng mga mapuputing marka, mga permanenteng paalala ng kanyang kabayanihan. Kailangan mong kumain, Song Yu. Malamig na sabi ni Ying habang inilalapag ang tray. Sabi ng doktor, kailangan mong bawiin ang lakas mo. Humarap si Song Yu at ang bigat sa kanyang dibdib ay mababakas sa kanyang boses. Ying, tapos na ang trabaho ko. Ligtas na ang core technology. Wala na sina Isabel sa mansyong ito. Mateo is in hiding at ang mga autoridad na ang bahala sa kanya. I think it's time for me to go. Nanigas si Ying sa kanyang kinatatayuan. Ang kutsarang hawak niya ay dahan-dahang bumalik sa tray na lumikha ng isang mahinang tunog ng bakal sa porselana. Go? Saan ka pupunta? Tanong ni Ying. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng lungkot at takot. Sa kung saan ako nararapat, sagot ni Song Yu habang nakatingin sa kanyang sariling mga palad. Ang mga kamay na ito ay kumuha na ng maraming buhay, Ying. Hindi ako nararapat sa liwanag ng buhay mo. I am a shadow at ang mga anino ay hindi pwedeng manatili kapag sumikat na ang araw. Dahan-dahang lumapit si Ying sa kanya. Hindi siya natakot, hindi siya nag-alinlangan. Hinawakan niya ang mga kamay ni Song Yu
at iginaya ito sa kanyang sariling mukha. Sabi mo, may utang na loob ka kay Papa. Bulong ni Ying. Ang kanyang mga mata ay diretso sa mga mata ni Song Yu. Kung ganoon, utang mo rin sa akin ang buhay mo. Ipinaglaban kita sa ospital. Ipinaglaban kita laban kay Isabel. At ngayon, gagamitin ko ang utang na loob na yon para pigilan ka. Hindi ka alis, Song Yu. Dahil ang kaligtasan na hinahanap ko ay wala sa core technology o sa kumpanya, kundi nasa tabi mo. Sa labas, nagsimulang pumatak ang isang mahinang ulan. Ang bawat patak ay lumilikha ng isang banayad na ritmo sa bubong at sa mga dahon ng puno. Ang malamig na hangin ay pumasok sa bintana, nagdadala ng amoy ng basang lupa. Dahan-dahang inilapit ni Ying ang kanyang mukha kay Song Yu. Ang kanilang mga hininga ay nagtagpo, mainit at puno ng mga salitang hindi kailanman nabigkas. Sa gitna ng dapit hapon, sa ilalim ng banayad na pagpatak ng ulan, dahan-dahang dumampi ang mga labi ni Ying sa mga labi ni Song Yu. Isang halik na hindi puno ng pagnanasa, kundi puno ng pangako at pagtanggap. Isang halik na tila nagbubura sa lahat ng dugo, apoy at bighati ng nakaraan. Sa sandaling iyon, ang Black Eagle ay tuluyan ng namatay at isang bagong Song Yu ang isinilang sa bisig ng babaeng nagturo sa kanya kung paano muling mabuhay. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, kapwa silang nakahinga ng maluwag. Tila ba isang dambuhalang pasanin ang nawala sa kanilang mga balikat. Ngunit ang katahimikang iyon ay mabilis na naputol nang marinig ang tunog ng busina ng isang sasakyan sa labas ng gate at ang malakas na tahol ng mga aso. Isang matandang babae ang bumaba mula sa isang taxi. Nakasuot siya ng isang lumang bestido at may hawak na tungkod. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, ngunit ang kanyang pandinig ay tila matalas. Lito, lito anak. Ang boses ng matandang babae ay umaling-aungaw sa hangin, paos ngunit puno ng pananabik. Nanigas si Song Yu. Ang pangalang Lito ay ang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang pangalang tanging ang kanyang ina lamang ang tumatawag sa kanya bago ito nawala noong siya ay bata pa. Nanay, bulong ni Song Yu, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sino ang matandang babaeng ito at paano siya nahanap sa gitna ng mansyon ng mga huwang? Ang muling paglitaw ng kanyang nakaraan ay tila isang bagong unos na nagbabadya sa gitna ng kanilang bagong simulang kaligayahan. Pati, ang isang haplos ng ina ay sapat na para paghilumin ng 1,000 sugat na idinulot ng mundong walang awa. Napatigil ang tibok ng mundo para kay Song Yu nang marinig niya ang tinig na yon. Ang boses na madalas niyang marinig sa kanyang mga panaginip. Ang boses na tanging nagpapatahimik sa kanyang mga takot noong siya ay musmos pa. Narito ngayon, buhay at totoo, sa harap ng dambuhalang gate ng mansyon. Dahan-dahan siyang humakbang pababa ng hagdan. Ang bawat baitang ay tila isang paglalakbay pabalik sa kanyang pagkabata. Nanay. Ang bulong ni Song Yu ay puno ng panginginig. Tila ba natatakot siyang kapag nilakasan niya ang kanyang boses, ay biglang maglaho ang matanda na parang isang bula. Ang matandang babae na si Aling Marta ay dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay na nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit, ngunit ang kanyang mukha ay nakaharap sa direksyon ng kinaroroonan ni Song Yu. Nang magdampi ang kanilang mga balat, ang magaspang at kulubot na palad ng ina sa matigas at puno ng peklat na kamay ng anak. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa dibdib ni Song Yu. Sa gitna ng hardin, sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatagos sa mga dahon ng puno, pinaluhod ni Song Yu ang kanyang sarili sa harap ng kanyang ina. Kumuha si Ying ng isang palanggana, ng maligamgam na tubig at isang malinis na tuwalya. Walang imik na kinuha ni Song Yu ang mga paa ng kanyang ina, ang mga paang puno ng kalyo mula sa mahabang taon ng paghahanap at paghihirap.
Dahan-dahan, sa paraang tila ba humahawak siya ng isang mamahaling kristal, sinimulan ni Song Yu na linisin ang mga paa ni Aling Marta. Ang bawat haplos ng kanyang mga daliri sa balat ng ina ay tila isang ritual ng pagsisisi at pagbabalik. Ang tunog ng tubig na bumubula sa palanggana ay ang tanging musika sa gabing iyon. Pinagmasdan sila ni Ying mula sa malayo. Ang kanyang puso ay puno ng labis na kagalakan at pighati. Nakita niya ang pagbabago kay Song Yu. Ang anino ng Black Eagle ay tuluyan ng natunaw at ang tanging naiwan ay ang isang anak na sa wakas ay nakauwi na sa kanyang tunay na tahanan. "Lito anak," bulong ni Aling Marta habang hinahaplos ang buhok ni Song Yu. "Huwag kang umiyak. Pinatawad na kita. Bago mo pa man gawin ang mga bagay na kinatatakutan mo, ang puso ng isang ina ay hindi nakakakita ng dumi, kundi ang kalinisan ng kaluluwa ng kanyang anak." Sa loob ng mansyon, habang nagpapahinga si Aling Marta, isinalaysay niya ang mapait na katotohanan. Si Doña Isabel, ang babaeng tila walang hangganan ng kasamaan, ang nagpakidnap sa kanya maraming taon na ang nakalilipas. Ikinulong niya ang matanda sa isang malayong institusyon sa probinsya upang magkaroon siya ng alaslaban kay Song Yu, upang masiguro na ang Black Eagle ay mananatiling sumusunod sa kanyang mga utos nang hindi nito nalalaman. "Ginamit niya ang buhay ko para gawin kang halimaw, Lito," hikbi ni Aling Marta. "Pero ang panalangin ko ay laging nakabuntot sa iyo." Napakuyom ang mga palad ni Song Yu, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang halong pagnanais na pumatay. Ang galit niya ay napalitan ng isang malalim na kapayapaan dahil narito na ang kanyang ina sa kanyang tabi. Ang hustisya ay unti-unti nang nakakamit, hindi sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Kinabukasan, isang kartero ang dumating sa mansyon. May dala siyang isang sulat na galing sa detention center. Isang sulat na may selyo ng gobyerno. Inabot ito ni Ying at dahan-dahang binuksan. Ang sulat kamay ay magulo. Tila ba isinulat sa ilalim ng matinding takot at desperasyon. Ang sulat ay galing kay Doña Isabel. Ying simuli na. Simula ng sulat. Sa loob ng madilim na seldang ito, ang tanging naririnig ko ay ang mga boses ng mga taong sinira ko ang buhay. Hindi ko hinihingi ang iyong kapatawaran dahil alam kong wala akong karapatan dito. Pero bago ko tuluyang tapusin ang lahat, gusto kong malaman mo ang isang huling lihim tungkol sa iyong ama at sa kumpanyang Shenlong. Ang technology na iniligtas ni Song Yu. Mayroon itong isang huling susi na ako lang ang nakakaalam. Isang susi na magpapasya kung ang Shenlong ay magdadala ng liwanag o tuluyang susunog sa inyong lahat. Nanlaki ang mga mata ni Ying. Tumingin siya kay Song Yu na kasalukuyang inaalalayan ang kanyang ina sa balkonahe. Ang panganib ba ay hindi pa rin natatapos? Ang huling mensahe ba ni Isabel ay isang huling sumpa o isang pagkakataon para sa huling pagbabayad sala? Anong susi ang tinutukoy ni Isabel? At bago pa man nila masagot ang tanong na yon, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng gamit ang narinig mula sa silid ni Aling Marta. Ang bawat unos, gaano man ito kalakas at kaimbi, ay kailangang dumaan at maglaho upang bigyang daan ang isang umagang puno ng pag-asa at panibagong pagsisimula. Ang malakas na tunog ng pagbagsak sa silid ni Aling Marta ay hindi pala isang pagsalakay, kundi isang pagbasag ng isang lumang kwadro. Nang pumasok sina Ying at Song Yu, nakita nila ang matanda na nakaluhod sa sahig. Yakap-yakap ang isang kupas na larawan ni Song Yu noong bata pa ito. Ang pagkabasag ng salamin ay tila naging hudyat ng paglaya ng lahat ng mga luhang ilang dekadang kinimkim. Doon, sa gitna ng mga piraso ng bubog, naintindihan ni Ying na ang tunay na kayamanan ay hindi ang teknolohiya, kundi ang muling pagkabuo ng isang pamilyang winasak ng kasakiman. Pagkalipas ng ilang araw, nagpasya si Ying na
harapin ang huling anino ng nakaraan. Binita niya si Doña Isabel sa loob ng kulungan. Ang babaeng dati ay nagre-reyna sa mansyon ay mukhang lantang gulay na ngayon. Ang kanyang balat ay kulubot, ang kanyang mga mata ay walang ningning, at ang suot niyang kulay kahel na uniforme ay tila isang malaking insulto sa kanyang dating karangyaan. Ang susi, Isabel, mahinang sabi ni Ying habang nakatingin sa likod ng makapal na salamin na naghihiwalay sa kanila. Ano ang huling mensahe ni Papa? Tumingin si Isabel kay Ying, isang tingin na puno ng pagsisisi na huli na para sa lahat. Ang password sa core technology, Ying, hindi ito isang serye ng mga numero. Ang password ay ang huling salitang binigkas ng iyong ama bago siya mawalan ng hininga sa ospital habang hawak ko ang kanyang kamay. Ang password ay patawad. Naramdaman ni Ying ang isang mainit na daloy sa kanyang puso. Patawad. Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Isabel, ang huling hininga ng kanyang ama ay inialay pa rin para sa kapatawaran. Doon ay tuluyang gumuho ang huling pader ng puot sa dibdib ni Ying. Ang teknolohiya ng Shenlong ay nabuksan at sa loob nito ay hindi lamang mga algorithm ang nahanap ni Ying, kundi isang video message mula sa kanyang ama na nagpapaliwanag na ang layunin ng chip ay para sa medical advancement upang makatulong sa mga taong bulag gaya ni Aling Marta. Habang nagaganap ang rehabilitasyon ng kumpanya, dumating ang balita tungkol kay Mateo. Nahuli ito sa isang liblib na lugar sa probinsya, nagtatago sa isang barong-barong, gutom, at walang kahit isang sentimo. Ang kanyang kasakiman ang mismong naging bilangguan niya bago pa man siya posasan ng mga pulis. Ang karma na matagal nang inaantay ng mga tagapakinig ay dumating sa paraang hindi madugo, kundi sa paraan ng kabuuang pagkawala ng lahat ng kanyang pinahalagahan. 6 na buwan ang lumipas. Ang mansyon ng mga Huang ay naging isang tahanan ng kalinga. Ang Shenlong ay muling naging matatag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito pinapatakbo ng takot, kundi ng serbisyo. Sa ilalim ng dambuhalang puno ng nara sa sementeryo, sa harap ng puntod ni Don Shen, nakatayo sina Ying at Song Yu. Ang hangin ay malambot, nagdadala ng amoy ng sariwang damo. Hawak ni Song Yu ang kamay ni Ying, hindi bilang isang bodyguard, kundi bilang isang kapareha sa buhay. Papa, bulong ni Ying habang inilalagay ang isang pompon ng puting liryo. Ligtas na ang lahat. Ang huling regalo mo. Siya ang nagturo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi nasa kapangyarihan, kundi sa kakayahang magmahal muli. Dahan-dahang lumuhod si Song Yu sa tabi ni Ying. Kinuha niya ang isang simpleng singsing na ginto mula sa kanyang bulsa. Hindi ito kasing laki ng singsing ni Lucas, ngunit ito ay binili niya mula sa kanyang unang disenteng sahod bilang head of security ng bagong Shenlong. Ying, ang boses ni Song Yu ay parang isang awit ng katapatan. Ibinigay ko ang aking dugo at pawis para protektahan ka dahil sa utang na loob. Pero ngayon, gusto kong ibigay ang aking buong buhay sa iyo dahil sa pag-ibig. Papayag ka bang maging kuta ko habang buhay? Walang salitang lumabas sa bibig ni Ying, tanging ang isang matamis na pagtango at ang mga luha ng kaligayahan na dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Isinuot ni Song Yu ang singsing at sa sandaling iyon, ang tunog ng mga kampana ng kalapit na simbahan ay nagsimulang tumunog. Isang malakas, malinaw, at masayang tunog na nagbabadya ng isang bagong yugto. Ang bawat hirap, bawat luhang ibinuhos sa dilim, at bawat sakripisyong ginawa sa ilalim ng ulan ay nagbunga ng isang pag-ibig na kasing tatag ng nara at kasing dalisay ng sampagvita. Tapos na ang gabi ng pagdurusa. Sumikat na ang araw ng kanilang bagong simula. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang lihim na sulyap ang ibinigay ni Song Yu sa malayo. Sa isang itim na kotseng dahan-dahang umaalis sa gilid ng sementeryo. Mayroon pa bang huling piraso ng nakaraan na hindi pa tuluyang naisara?
Lumipas ang 5 taon at ang bawat dapit hapon sa mansyon ng mga Shen ay hindi na nababalot ng takot, kundi ng halimuyak ng mga namumukadkad na rosas at ang masayang himig ng mga ibon na nagliliparan sa paligid. Ang dambuhalang pintuan na dati ay naging simbolo ng pagkakulong ni Ying ay palagi na ngayong nakabukas, tila isang paanyaya sa liwanag na pumasok at manatili sa loob. Nakatayo si Ying sa balkonahe, pinagmamasdan ang malawak na damuhan sa ibaba. Sa gitna ng hardin, nakita niya si Song Yu na mas kilala na ngayon bilang santo sa kanilang komunidad. Nakalaro ang isang batang lalaki na may 4 na taong gulang. Si Don Don, na isinunod ang pangalan sa yumaong ama ni Ying, ay may parehong matalas na mata ng kanyang ama. Ngunit ang nangiti nito ay kasing tamis ng kay Ying. Binuhat ni Song Yu ang kanyang anak at inilagay ito sa kanyang matikas na balikat. Sa kabila ng kanyang madilim na nakaraan, ang bawat kilos ni Song Yu ay puno ng pag-iingat at lambing. "Anak, tandaan mo ang turo ni tatay." Bulong ni Song Yu, sapat na para marinig ni Ying mula sa itaas. Ang tunay na lakas ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa bigat ng kanyang kamao, kundi sa lawak ng kanyang kakayahang magsakripisyo para sa mga taong mahal niya. Ang mga kamay na ito ay dapat mong gamitin para protektahan ang iyong nanay, hindi sa dahas, kundi sa pamamagitan ng pag-aalaga. Iniyakap ng bata ang kanyang maliliit na braso sa leeg ng kanyang ama, isang eksenang nagpahinto sa mundo ni Ying. Ang lalaking dati ay isang Black Eagle na pumatay ng kaluluwa para mabuhay, ay isa na ngayong kuta ng pag-asa. Ang Shenlong Foundation ay naging sentro na ng pag-asa para sa mga may kapansanan sa paningin. Si Aling Marta, na sumailalim sa matagumpay na operasyon gamit ang teknolohiya ng kumpanya, ay nakaupo na ngayon sa isang silya malapit sa kanila. Maingat na nagganchilyo ng isang kumot para sa darating na pangalawang anak ni Ying at Song Yu. Ang kanyang mga mata, bagamat may malabong anino pa rin, ay puno na ng liwanag at kagalakan sa tuwing naririnig ang boses ng kanyang apo. Kumusta na kaya sina Isabel at Mateo? Sa loob ng madilim na selda ng Correctional Institute, si Isabel ay nananatiling nakatitig sa pader. Binibilang ang bawat segundong nawala sa kanya dahil sa kasakiman. Si Mateo naman ay tuluyan ng nilamon ng kanyang sariling kawalan. Wala siyang kaibigan, wala siyang pamilya, at ang tanging kasama niya sa loob ng kulungan ay ang mga anino ng kanyang mga maling desisyon. Ang hustisya ay hindi lamang nagkulong sa kanila, kundi tinuruan silang mabuhay sa gitna ng katahimikan ng kanilang sariling budhi. Sa dulo ng araw, habang unti-unting lumulubog ang araw at ang langit ay nagiging kulay umbi-ube at ginto, lumapit si Song Yu kay Ying sa balkonahe. Hinawakan niya ang baywang ng kanyang asawa at marahang hinalikan ang kanyang noo. "Bumalik na ang kapayapaan sa tahanang ito, Ying," mahinang sabi ni Song Yu. "Hindi lang kapayapaan, Santo," sagot ni Ying habang nakasandal sa kanyang dibdib. "Bumalik ang pag-ibig na akala ko ay tuluyan ng naging abo. Salamat dahil naging huling regalo ka ni Papa para sa akin." Ang hangin ay umihip ng banayad, tila isang haplos ng isang amang nakatingin mula sa langit. Nakangiti dahil sa wakas, ang kanyang anak ay natagpuan na ang tunay na kaligtasan, hindi sa teknolohiya, hindi sa pera, kundi sa bisig ng taong handang mamatay at muling mabuhay para sa kanya. Ang kanilang kwento ay isang patunay na sa kabila ng bawat pighati at paghihirap, ang bawat puso ay may karapatan sa isang bagong umaga at isang wagas na pagpapatawad.